Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad, 100. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo naghahangad ng kaunlaran. Ang mga politiko'y nangangako ng kaunlaran. Ang kanilang mga projects ay para kuno sa kaunlaran. Pero ano bang kaunlaran? Sa pagbasa natin ngayon, matatagpuan natin ano ba ang larawan ng kaunlaran sa Bible. Naniniwala ang manunulat ng Bible na ang kalagayan natin ngayon ay hindi ayon sa ikabubuti ng mga tao at hindi naman ayon sa plano ng Diyos. Kaya babaguhin ng Diyos ang lahat. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa na ibig sabihin ay babaguhin niya ang lahat. Magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa bagong nilikha ng Diyos. Ang lungsod ng Jerusalem ay kumakatawan sa bayan ng Diyos. Kaya magkakaroon ng bagong Jerusalem na ibig sabihin bagong kalagayan ng bayan ng Diyos. Sa bagong kalagayang ito, wala nang tatangis, wala nang kalungkutan. Magiging mahaba ang buhay ng tao at magiging malulusog na ang mga tao. Bata pa ang mamatay na 100 taon. Ang tao ay makakaroon ng security of tenure. Maninirahan sila sa bahay na kanilang tinayo. Hindi tulad ngayon na marami ay nangungupahan lamang, walang sariling bahay. Marami nga mga manggagawa na ang tinatayo ay mga condominium, pero sila mismo ay uuwi sa squatter area. Ang mga tao ay kakain sa mga bunga ng kanilang itinanim. Hindi tulad ngayon na ang mga nagtatrabaho sa mga plantations at nag-aalaga ng mga tanim na pang-export ay nakakainin lamang ng ibang tao, pero sila mismo ay hindi nakakatikiman ng bunga ng kanilang itinanim. Ang Biblia ay hindi lang naglalarawan ng mga kasamaan na nangyayari sa atin. Matatagpuan din natin sa Bible ang magagandang larawan ng gusto ng Diyos na ipangarap natin. The Word of God wants us to dream the dreams of God for His people. Tulad ng mga magulang na may magagandang pangarap para sa kanilang mga anak, ang Diyos ay may magandang pangarap din sa atin, tulad ng pagbasa natin. Sana ang pangarap na ito ay maging totoo sa ating piling. Dito tayo nabibigyan ng pag-asa.
kung tayo ay mangarap din ng ipinangarap ng Diyos. Tumingala tayo, mangarap din tayo. Pero ang pangarap ay mananatiling panaginip lang kung hindi tayo kikilos ayon sa ating pangarap. Hindi man natin maaabot ang pangarap natin, pero kumikilos tayo ayon sa direksyon ng pangarap na ito. At dahil sa mga ito, ang pangarap din ng Diyos, dahil sa mga ito ay pangarap din ng Diyos, siya na ang magbibigay ng kaganapan sa mga kinikilusan natin. Mangarap tayo ng buhay na masaya at sagana para sa lahat. Magiging malusog ang mga tao. Ang kaunlaran ay para sa lahat. Ang lahat ay maninirahan sa sariling bahay. Makakakain sila ng bunga ng mga tanim na kanilang pinagpaguran. Salamat o Diyos sa magandang buhay na iyong pinapangarap sa amin. Tulungan mo kaming iugnay ang pangarap namin ayon sa pangarap mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.